Kahit nagsimula ng pumasok, ang humanitarian aid sa Rafah crossing kulang na kulang pa rin ang pagkain sa Gaza. Mula sa Cairo, Egypt, may live report si Rafi Tima. Rafi? Makilagpas 2 linggo na mula nang umatake ang Hamas sa Israel at gumanti ng tuloy-tuloy na pambobomba ang Israel. Pero hanggang ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan makakaalis sa mga kababayan nating naiipit sa bakbakan. Day 16 mula nang magsimula ang gulo sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Ang malakas na pagsabog na yan sa Gaza, tanaw mula sa Southern Israel kaninang umaga. Ayon sa ilang media report, kabilang sa mga tinamaan ang isang bahay malapit sa refugee camp kung saan maraming Gazans ang nasawi at nasugatan. Mahigit 6,000 Palestinian at Israeli na ang nasawi mula noong October 7. Kahit pa nagsimula ng pumasok ang humanitarian aid, malaking hamon pa rin ang supply ng pagkain. Sa isang bakery sa Gaza, ganito ang pila para sa limitadong supply ng tinapay. Kuha yan ng kababayan nating si Diana na isa sa mahigit 100 Pilipinong naiipit sa Gaza. Dahil daw sa nagkakaubos ang supply, hindi na raw maiwasan ang agawan. Mabagal ang pagpasok ng mga truck na may dalang mga pagkain, tubig at gamot. Dahil masusi itong iniinspeksyon ng Israeli military. Wala pa rin katiyakan kung kailan papayagang makalabas ang mga naiipit na dayuhan sa Gaza, kabilang ang ating mga kababayan. Mula 135, nadagdagan ng isa ang bilang ng mga Pinoy sa Gaza. Isang Pilipinang madre pa lang nasa Gaza bago pa man magsimula ang giyera. The entry of humanitarian aid is an indication of positive developments to come. We are hopeful that the exit of our nationals, as well as the other foreigners from Gaza, will happen soon. Mag-aalas 6 na ng gabi dito sa Cairo kung saan nakantabay pa rin ng mga tauhan ng Philippine Embassy sa kung kailan magbubukas itong border para nga sa ating mga kababayan. Sa 156 na Pinoy na nasa Gaza, 53 ang nagdadalawang isip umalis dahil maiiwan ang kanilang mga asawa. Pero ang iba ay magbabaka sakali pa rin umanong magtungo sa border kapag binuksan na ito at pinayuhan na lamang sila na dalhin yung kanilang mga marriage certificate para patunayang buong pamilya sila na nais lumikas mula sa Gaza. At yan ang latest mula dito sa Cairo, Egypt. Maki? Maraming salamat, Rafi Tima. Mas kalmado na ang sitwasyon sa Tel Aviv sa Israel ayon sa mga Pilipinong piniling manatili roon sa kabila ng giyera. Binabantayan din ng gobyerno ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Southern Lebanon sa gitna naman ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. May report si JP Soriano. Kasisiklab pa lang noon ng giyera ng Israel kontra Hamas nang makapanayam ko si Rika at iba pang Pilipinong hotel worker sa Tel Aviv, Israel sa gitna ng aming online interview. Ayun. Ayun po, sir. Ayun. Mga racket. Sir, ayun po, videohan niyo. Ayun po yung mga parang star po na yon. Tumunog ang sirena, hudyat na kailangan nilang magtago sa bomb shelter. Uy, ayun, sumasabog, dali na! 2 linggo matapos ang aming panayam. Nagkita kami ng grupo sa tinutuluyan nilang apartment sa Tel Aviv. Ipinakita nila sa GMA Integrated News ang bomb shelter sa kanilang apartment. Bakal po talaga siya. Tigas. And then pagpasok po ninyo, room po siya ngayon. Kwento nila, 2 araw na nilang hindi nagagamit ang bomb shelter kahit may pakilan-ngilan pa ring rocket attacks. Mas kalmado po ngayon kumpara nung nakaraan. Sa kabila ng sitwasyon, mas pinili ni Narika at kasama niyang si Rosaline na manatili dahil sa kanilang trabaho. Para po sa pamilya at sa kinabukasan pa rin po ng mga anak namin. Kung uuwi kami, inisip namin saan kami. Back to zero kami. Ayon sa Philippine Embassy sa Israel, marami mang Pilipino na nagpasyang manatili. Aabot din sa 100 ang nagsabing gustong umuwi ng Pilipinas. Kaya ng caregiver na si Jackie Lou, nabitbit ang kanyang baby na isinilang na sa Israel. Hinatid sila ng apo ng inaalagaang senior citizens ni Jackie Lou. I know how important my grandmother was to her and my grandfather, and we appreciate so much her work, and we wish her only good and love, and she's in our hearts always.
Kabilang si Jackie Lu sa mahigit 20 na Pilipino mula sa Israel na nagbalik bansa ngayong hapon. Binabantayan din ng gobyerno ang mga Pilipino sa Lebanon na inilagay na sa Alert Level 3 o Voluntary Repatriation. Kasunod yan ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. My God. My God, my God, my God. Ang OFW at community leader sa Southern Lebanon na si May Romagos, halos araw-araw raw na nakikita at naririnig ang palitan ng rocket fire. Ito parang papunta na to sa hindi maganda. The Philippine Embassy has also posted in its Facebook page a repatriation application form. The Philippine Embassy has also met with the members of the Filipino community to enhance its coordination in processing and in facilitating the repatriation of Filipino workers. Isang Pinoy ang pinakabatang nagkampiyon sa isang international jet ski competition. Tinalo ng 17 taong gulang nating pambato ang nasa 400 kalahok. Kilalanin siya sa report ni Katrina Son. Sa edad pa lang na 17, gumagawa na ng pangalan sa sports na jet ski ang grade 12 student na si Anton Nicolas Ignacio. Siya ang nagkampiyon sa 42nd International Jet Sports Boating Association World Finals sa Lake Havasu, Arizona, USA. 400 riders mula sa iba't ibang bansa ang nagtagisan. Either any place will do po. But I'm happy I was able to get the number 1. Si Anton ang nanguna sa Novice Runabout 1100 stock at nakapagtala ng perfect score na 180 points at pinakabatang nagwagi sa International Watercraft Racing Event. Malaking bahagi raw ng kanyang inspirasyon ang kanyang mga magulang. Napaiyak na lang ako in front of the crowd kasi just what I tell everyone, dati kasi I used to race also in the World Finals. Nung nakita ko na nanalo yung anak ko, parang mas masarap pala pakiramdam. We just wanted him to finish clean para he'll get talaga the first place. So I was already crying as he finished the cross, the checkered flag. So sobrang sarap ng feeling. Ang pagkapanalo raw ni Anton, alay niya sa bansa pati na sa kanyang mga kasamahan sa Philippine Jet Ski Team. Never give up on your goals and just keep working hard. It will come also. Yeah. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible raw maantala ang pamamahagi ng lahat ng backlog sa plastic driver's license card. Ayon sa LTO, sa Marso dapat nila target na ipamahagi ang mga plastic driver's license. Pero nag-issue raw ang Quezon City Regional Trial Court ng writ of preliminary injunction na nagpapahinto rito. Bunsod ito ng reklamo ng isa sa bidder para sa paggawa ng plastic driver's license card. Hinihingi ngayon ng LTO sa Department of Transportation na agad magpabid para sa pagbili ng mga ID cards para sa susunod na taon. Sa paparating na Halloween, handa ba kayo sa mga atraksyon na magpapabilis ng tibok ng inyong puso? Alamin kung saan mararanasan iyan sa report ni Von Aquino. Sa labas pa lang, haunted vibes na ang hatid ng horror house na ito sa Parañaque City. Itong House of Darkness, ito yung kanilang main attraction. Ito yung papasukin natin. Kasama ko sila. So ready na ba kayo? Ready! Let's go! Pagpasok namin, biglang umalog ang kinalalagyan namin. Ang atmosphere, talagang creepy. My name is Augustus. Augustus Codsworth, the caretaker for this here mansion. At nang aming pasukin ang mansion, sumalubong ang kambal na ito. We are everywhere. We see everything. We see everything. Oh my God! Natumba sa takot ang mga kasama kong guest dahil kay Chainsaw Man. Makapanindig balahibo naman ang babaeng tila bida sa horror movie. Mayroon ding bangkay sa nicho, mga aswang, white lady, at iba't ibang horror creatures na talaga namang uubos sa lakas ng loob mo. Ang masasabi ko lang, fresh kang papasok. Paglabas mo, wala na. Very haggard. Intense, realistic, and very good for Halloween. Kung may ibubuga ka pa,
pwede mo pang pasukin ang haunted schoolhouse at freak show. Talagang 100% po na matatakot, magugulat po sila. Kahit po hindi sila gulatin ng mga actors po, yung vibes pa lang po sa loob talagang nakakatakot na po. Wala naman daw age limit sa mga nais magpunta pero bawal ang may medical condition. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang twinning moment nina David Licauco at Jack Roberto sa Sparkle Spell 2023. May report si Lars Santiago. Mula sa dark and super villains to cute and sweet main characters, ang Kapuso Sparkle Stars, influencers at vloggers nag-ibang anyo para sa Sparkle Spell 2023. Pati na sa mga witty at relevant costumes, hindi sila naubusan ng paandar. Kabilang na ang horrific entrance ni Derek Monasterio. Alam mo, talagang parang na-excite itong mga sparkle artists natin. Nakita ko yung isa dumating ng nakakabayo. Grabe! Level up! TikTok crowd favorite, sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Fabulous awardee, sina Julian San Jose at Raver Cruz. Habang scariest outfit winners, sina Miguel Tan Felix and Isabel Ortega. Pero kung may pinag-usapan, ito ang multiverse ng One Piece character Roronoa Zoro na parehong peg nina David Licauco at Jack Roberto at ng 3 iba pa. Bagay daw sa akin, medyo kumukha ko daw siya ng very slight. Oh, nice. Oh, nakita ko nga kanina sa Sokmed. Ibig sabihin, sobrang trend talaga. Alam mo, tawang-tawa ako sa kanilang dalawa. Parang nag-usap sila. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Mark Salazar mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.